ang kapatawaran na iginawad sa atin ng Panginoong Hesus ay hindi katulad ng kapatawaran ng mga tao. Sa pangalawang wika na ito ng ating Panginoon, ay kanyang ipinamalas ang kanyang grace at pagmamahal sa mga makasalanang tulad natin. Ang ating Panginoon, tandaan po natin, ay laging nariyan. Ano man po ang ating estado sa buhay, naghihintay po lagi ang ating Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya at magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. Maliwanag po ang pangako ng ating Panginoong Diyos kung tayo po ay gagalang sa ating mga magulang, kahaba po ang ating buhay. Nawa po silang representative ng Diyos para po tayo ay alalayan. Itinakda ng Diyos na ang kabataan ay dapat makinig at igalang ang kanyang magulang at ang magulang naman ang gagabay sa kanyang anak. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa akin, siya ay tinuring makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Aba, napakadakila po. Nauurang Panginoon sa tunay nating pananampalataya, sa katotohanan ng ating pananampalataya. Sabi niya, ang buong pagmamahal ng ating Panginoon ay hindi siya nagtira kahit 1% doon siya nabubuhay. 100% binigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo sa ikaliligtas ng buong salita. Babalikan po natin yung mga oras na to na sa ginawang pagsasakripisyo ng ating Panginoon. Lubos po natin may isip no na parang sobrang napakapalad po nating mga tao. Palad tayo sapagkat meron tayong tagapagligtas na si Kristo Jesus na nag-alay ng kanyang sarili para sa ating lahat. Mapalad tayo sapagkat nagkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ni Jesus. Mga kapatid, kahit gaano po tayo kabait, kahit gaano po tayo karelihiyoso, sinusunod lahat po natin ang sistema ng simbahang ating kinakainan. Kung wala po tayong personal na relasyon sa Diyos, kung hindi po natin isusuko ang ating buhay sa ating Panginoon Kristo, mapapahamak pa rin po tayo. Walang ibang paraan o ibang daan, tanging si Jesus lamang po. Ito po yung sinasabi po sa Aklat 14:16. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa paglik sa pamamagitan ko." Isang maganda at pagpalang hapon po sa inyo pong lahat. Tayo po ay sisimula sa ating gawain. Ngayon po ay aalalahanin po natin ang 7 huling wika ng ating Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo. At makipagbukas po kayo sa akin sa Aklat ng Mga Awit, chapter 95, verse 1-3. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan ang batong kublihan, atin ngan hatdugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihan Diyos, ang dakilang hari higit pa sa sino mang dinadiyos. Puri na sa ng aming Panginoon. Pangunahan po tayo sa ating pong opening song ni Sister Marisha. Susundan po ng opening prayer po ni Sister Jackie. Oh
Ulan, pag-ibig mo'y sapat sa aking kailangan. Mamadapit, umaakap, kaganda noon na sa amin taas. Iyak na lain, ulit ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig mawalan ang iyong hapin. Tayo pong lahat ngayon ay manalangin sa ating Panginoon. Purihin ka, Panginoon, pagpalain ka ang iyong banal na pangalan, O Diyos. Sa oras na ito, kami po, O Lord, ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyo. Humihingi po kami, Panginoon, ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. Tulungan po ninyo na maging karapat-dapat kami sa iyong paningin. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran at sa paglilinis na ginawad mo sa amin. Panginoon, dalangin namin na samahan niyo po kami na yung banal na Espiritu sa lahat ng gagawin namin, Panginoon, sa araw na ito. Pangunahan po ninyo ang lahat ng magbibigay ng mensahe mula, Panginoon, sa 7 huling wika ng aming Panginoong Yesus. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa at dalangin namin na patuloy na gamitin niyo po sila, Panginoon, mightily and effectively sa iyong gawain. Lord, sa mga kamay po namin sila tinatagubilin. Ganon din po, Panginoon, ang lahat ng makakapakinig ng gawain ito. Ikaw pong patuloy na humipot, kumilos sa bawat isa patungkol sa mensahe na nais po niyong iparating sa kanila. Pagpalaan ka, Panginoon, at tinaakin namin ang katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. Salamat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. At ngayon naman po ay pangunahan po tayo sa ating pong pag-aawitan ni Brother Isaac. At susundan po ng unang wika ng ating pong Panginoong Hesus na babahagi po ni Brother Leon at susundan po ng ikalawang wika ni Sister Shena at ng pangatlong wika po ni Brother Junji at ng ikaapat na wika ng ating pong Panginoong Hesus ni Sister Aileen. So glad you're here. So glad you get to see. You picked up heaven and earth. You showed the way from the earth across my dead days from the cross.
show the way before the cross. I get there on the cross. Ang unang salita ng ating Panginoong Hesus na sinambit sa Lucas chapter 23 verse 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Itong mga salita na binanggit ng ating Panginoong Hesus ay katuparan ng hula ni Isaiah doon sa aklat ng Isaiah 53:12. Ang sabi, inako niya ang kanilang mga kasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang Panginoong Hesus ay ipinako sa pagitan ng dalawang makasalanang kriminal. Hinubaran ng mga sundalo at ang kanyang mga damit ay pinagsugalan. Dahil dito naganap ang hula sa awit chapter 22 verse 18. Ang aking damit ay kanilang pinaghati-hatian. Ang hinubad kong tunekay kanilang pinagsapalaran. Ang Panginoong Hesus ay gustong ipapatay ng mga Hudyo ng mga panahon na yun. Dahil sa pag-akala nila na si Jesus ay taliwas sa kanilang mga turok. Na si Jesus ay hindi ang Kristo. O si Jesus ay hindi ang Misaya na kanilang hinihintay upang magligtas sa kanila. Kaya naman, ninais nilang ipapatay si Kristo. At pinahuli si Kristo, si Jesus, sa mga kawal at pinakulong ng walang kasalanan. Binugbog, pinaglaruan, pinagtawanan, at dinuraan. Higit pa roon, siya hinagupit ng ilang ulit at hindi mabilang. Halos na puno ng malalalim na sugat at dugo ang kanyang katawan. Mga braso, paa, at ang kanyang mukha. Halos hindi na siya makilala. At higit pa ron, si Jesus ay naglakad ng may buhat-buhat na krus papunta sa tinatawag nilang bundok ng Bungo upang doon ipako sa krus. Nang si Jesus ay ipako na sa krus, nakita niya ang mga sundalo, pinagsugalan ang kanyang mga kasuotan at tumanaw din siya sa karamihan. Nakita niya ang mga taong ninais siyang ipapatay. Nakita niya ang mga Hudyo, mga maniningil ng buwis, mga nangangalunya, at iba pang mga makasalanang tao. At nahabag si Jesus sa mga ito. Kaya sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang mga sinabi ni Jesus na ito ay may
tatlong kahulugan. Una ay yung panalangin ng may pag-aalala. Pinanalangin ni Jesus ng may pag-aalala ang mga taong ito dahil nahabag siya. Dahil nakita ng Panginoong Jesus na sila'y mapapahamak sa kanilang mga kasalanan. Pangalawa, panalangin ng kapatawaran. Sinong tao ang makakapagpatawad, makakapagbigay ng tunay na kapatawaran sa mga taong nakagawa sa kanya ng kasalanan? Sa mga taong bumugbog, nagparusa, nagpakulong sa kanya, ay nagawa niya pa rin magpatawad. Walang ibang nakagawa nito kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. At dito na po pumapasok yung pangatlo. Makakapagpatawad po ba tayo ng walang pag-ibig? Sa kaugalian ng mga tao, pwede. Para bang ganito? Pinapatawad na kita pero huwag kang magpapakita sa akin. Huwag ka nang lalapit sa akin kasi baka hindi ko alam kung anong magawa ko sa iyo. Ngunit ang kapatawaran na iginawad sa atin ng Panginoong Hesus ay hindi katulad ng kapatawaran ng mga tao. Dahil ang kapatawaran na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos ay kapatawaran na may pag-ibig at tunay na kapatawaran. Doon pinatunayan ni Jesus ang John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang una sa itong huling wika ang sinambit ni Jesucristo. Dalawang wika ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo na makikita po natin sa Lucas 23:43. At sumagot siya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Yan, napakagandang pangako po ng ating Panginoong Hesus. Salitang paraiso. Salitang nagbibigay ng isang magandang larawan ng pag-asa sa isang tao na nakakaranas ng hirap o kalagayang nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Sino nga bang sinabihan ito ng ating Panginoon? Walang iba kundi ang magnanakaw sa kanyang gawing kanan. Noong mga oras na iyon, pagdating nila sa Golgotha, kung saan ipinako ang Panginoong Hesus, ay kasabay rin niyang ipinako ang dalawang kriminal na magnanakaw. Isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Makikita natin dito, sa pamamagitan ng dalawang kriminal na ito, ang dalawang uri ng tao. Sa kanan, ang mga nananampalataya sa Panginoong Hesus, at sa kaliwa naman ay ang mga hindi naniniwala sa ating Panginoon. Sa kaliwa ay makikita natin ang kriminal na magnanakaw at makasalanang katulad din ng mga kawal na naroroon, mga pinuno ng bayan at mga taong naroroon na lumilibak at kumukwestiyon sa kalagayan at kakayahan ng ating Panginoon. At patuyang sinabi ng magnanakaw sa kaliwa sa ating Panginoon, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati kami." Sila ang mga taong hindi naniwala sa ating Panginoon, na makikita natin sa Lucas 23:39. Kaiba sila sa magnanakaw na nakapako sa kanang bahagi ng ating Panginoon. Siya ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kanyang pinagsabihan ang magnanakaw sa kaliwa. At kanyang sinabi, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may parurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." Iyan ang kanyang sinabi sa Lucas 23:40-41. Makikita po natin dito na kahit ang magnanakaw sa kanan ng ating Panginoon ay naniniwalang ang ating Panginoong Hesus ay inosente
dahil wala siyang ginawang kasalanan. Ngunit ang ating Panginoong Hesus ay tinanggap ang kanyang kamatayan sa krus. Bakit? Bilang pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit at upang tayong lahat ay mailigtas. Makikita po natin dito nang magnanakaw sa gawing kanan, on that very moment ay nagkaroon po siya ng salvation sa ating Panginoong Hesus. Una, siya ay nagkaroon ng personal salvation na hindi kayang agawin ni man sa kanya. Inamin niya ang kanyang kasalanan ng buong pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Alam niya na makatarungan ang parusa sa kanya. Pero nakita niya ang isang inosente at matuwid na tao sa katauhan ng ating Panginoong Hesus sa mga sandaling iyon, na walang ginawang masama kahit kailan ng ating Panginoon. At siya ay naniwala at sumampalataya sa ating Panginoon sa mga oras na iyon. Pangalawa, ang magnanakaw na ito ay nagkaroon ng immediate salvation. Sa kabila ng mabigat na kasalanan na ginawa ng magnanakaw na ito, ay agad siyang pinatawad ng ating Panginoong Hesus. Makikita po natin dito na walang kasalanan na napakabigat na hindi po kayang patawarin ng ating Panginoong Hesus. Ang Diyos natin ay laging handang magpatawad. Patatawarin niya ang lahat ng uri ng ating mga kasalanan, sapagkat mauwain at mapagmahal ang ating Diyos. Kung tayo lamang ay taos-pusong lalapit, magbabalik loob at hihingi ng tawad at mananampalataya sa ating Panginoon. At pangatlo, ang magnanakaw nito ay nagkaroon ng intimate salvation sa ating Panginoong Hesus. Sa oras ding iyon, nagkaroon ng pangako ng kaligtasan ang Panginoong Hesus sa kanya, nang sinabi ng ating Panginoon sa kanya ang mga katagang ito. Ngayon din ay ikaw ay makakasama ko sa paraiso, na mababasa natin sa Lucas 23:43. Ito ay ang tugon sa kanyang pakiusap sa ating Panginoong Hesus, nang sinabi niyang, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na sinabi rin niya sa aklat ng mga Lukas. Napakagandang pangako ng pag-asa mula sa ating Panginoong Hesus sa isang katulad niyang makasalanan at katulad din nating mga makasalanan. Nagkaroon ng magnanakaw na ito ng assurance of salvation dahil sa kanyang taos-pusong paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Hindi lamang paghingi ng tawad, ngunit may kalakip na pananampalataya. Sa pangalawang wika na ito ng ating Panginoon, ay kanyang ipinamalas ang kanyang grace at pagmamahal sa mga makasalanang tulad natin. Ang ating Panginoon, tandaan po natin, ay laging nariyan. Ano man po ang ating estado sa buhay, naghihintay po lagi ang ating Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya at magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. Katulad ng taong ito na ipinako sa krus na kasama niya, tayo po ay magbalik loob sa ating Panginoon. Magpakumbaba at taos-pusong maniwala sa Kanya. Dahil ang ating pong Panginoong Hesus ay handang magpatawad sa atin at nais din niya na tayong lahat ay makasama niya sa Kanyang paraiso. Kaya nga mga kapatid ko sa pananampalataya, sa lahat ng maaabot ng video na ito, huwag po nating sayangin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus. Tayo po ay lumapit sa Kanya at tayo po ay hindi bibiguin ng ating Panginoon. Dahil siya po ay laging handang magpatawad sa ating mga kasalanan. Sabi nga po sa 1 John 1:9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, to cleanse us from all unrighteousness." Iyan lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa ikatlo sa huling wika ng ating Panginoong Hesus. Sinabi po rito, nakita ni Hesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang iniibig na nakatayo sa malapit. Sinabi niya sa kanyang ina,
Ginang, narito ang iyong anak. 27, pagtapos noon, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina, at mula sa oras na iyon ay dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Yun po, kung mapapansin po natin sa ating mga verse na binasa po, ay pinapakita po dito yung pagmamahal ng isang lingkod sa kanyang Panginoon at ang pagmamahal naman ng kanyang ina sa kanyang anak at ang pagmamahal ng anak sa kanyang ina. Pinapakita po dito na kahit gaano kabigat paman po yung pinagdadaanan noong mga panahon na yon ng bawat isa, hindi pa rin po nawawala yung pagmamahal, no, na dumadaloy po sa kanila, no, kahit ano pong pagsubok na yon. Sa pagsubok po na yon, marahil nakakatakot po. Marami pong umusig sa kanila, pero si John, si Maria, at yung dalawang Maria pa po, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena po, hindi po nagpakita ng takot, no? Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Makapangyarihan po sa lahat ang pagmamahal, no, na pinakita po nila at sinamahan po nila ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, no? Noong mga panahon po bang yun, nakakatakot po ba yung pangyayari po ba nung panahon na yun? Opo, siguro, di ba po? Kasi marami pong umuusig sa kanila, malamang po is nakakatakot po ng mga pangyayaring yun dahil pwede po silang madamay at baka po ipako rin sila sa krus. Pero yun nga po, si John, hindi po nagpakita ng takot at sinamahan po ang ating Panginoong Jesus at ganoon din po si Maria na ina ni Jesus at si Maria na asawa ni Cleopas at Maria Magdalena nandun din po sa krus ng Kalbaryo, no? At sinamahan po nila ang ating Panginoon. At kung nagtatanong po tayo, nasan po yung ibang apostol ng mga panahon na yon? Maari pong sila po ay natakot, no, ng mga panahon na yon dahil yun nga po, marami pong nagpe-persecute sa kanila, no? Yun nga po, baka madamay po sila, no? Maari pong natakot po sila. Pero ito pong mga kasama ni Jesus doon, no? Hindi po sila nagpakita ng takot, bagkus nagpakita po sila ng pagmamahal sa ating Panginoong Hesus. At ang ating Panginoong Hesus naman po ay kahit nakapako na siya sa krus, inalala pa rin po niya yung kanyang ina. Nagpakita po siya ng pagmamahal at pag-aalala sa kanyang ina dahil siguro po nag-aalala siya na mawalay na siya sa kanyang ina dahil akit na nga po siya sa langit at may iwan dito si Maria sa lupa. At yun nga po, pinagkatiwala po niya kay John, no, si Maria. Bakit po si John? Ang Panginoong Hesus po natin ang nakakaalam ng lahat. At siguro po, alam niya na si John ang makapagbigay ng tamang aruga, no, pag-aaruga sa kanyang ina. Kaya din po niya iniwan dito. Siguro po, nag-aalala ang Panginoong Hesus sa kanyang ina noong mga panahon na yon. Kung tayo nga po na mga normal na tao lamang, kapag minsan na wawalay tayo sa ating mga magulang ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, nag-aalala na po tayo. Paano pa po ang ating Panginoong Hesus na lubos-lubos ang pagmamahal, no, sa kanyang ina. Meron po akong 3 puntos na ginawa base po sa binasa po nating verse kaganina. Sa number 1 po, sabi po dito, huwag pabayaan ang ating mga magulang. Ang mga magulang po natin ang ibinigay ng Diyos para umalalay at gumabay at umubog sa atin. Opo, marahil ng mga bata pa tayo, napagbubuhatan po tayo ng kamay ng ating mga magulang. Dati nagagalit po tayo at hindi po natin kayang tanggapin kung bakit tayo nasasaktan, sinasaktan. Pero habang tayo po ay nagkakaedad, doon po natin na-realize na tama po pala yung ginagawa nila para tayo po ay madisiplina. Ayaw po nila tayong lumaking maging pasaway o maging walang galang sa ating pagtanda, no? Kaya po nila ginagawa yung mga bagay na yon, pagdidisiplina. Kaya po sa mga kabataan, huwag po tayong magtatanim ng sama ng loob sa mga magulang natin. Kung minsan napagbubuhatan po tayo ng kamay. Ganon din po sa mga medyo may edad na, huwag po natin pababayaan, no, yung ating mga magulang. Sa pangalawa naman po, igalang ang magulang. Ang mga magulang nga po natin ang binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ang representative po nila para nga po tumingin sa atin dito sa lupa, no? Umalalay po sa atin dito.
At itinakda po ng Diyos na ang bawat isa ay ipanganak ng kanyang ina. Marapat dapat lamang po na igalang, irespeto at mahalin natin ang ating mga magulang. At sa paggalang po natin sa ating mga magulang ay may kalakip din po itong pangako mula sa ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Exodo chapter 20 verse 12, galang mo ang iyong ama't ina upang ang iyong araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Maliwanag po ang pangako ng ating Panginoong Diyos kung tayo po ay gagalang sa ating mga magulang, kahaba po ang ating buhay. No? Tatagal po tayo sa mundong ito. Yun po, hindi lang po natin, siyempre napapasaya po yung ating mga magulang sa tuwing tayo po ay magalang sa kanila. Ganon din po, na naluluwalhati din po natin ng Panginoong Diyos dahil utos po niya yun, na igalang po natin ang ating mga magulang. Ganon din po, nakikinabang din po tayo dahil magkakaroon po tayo ng mahabang buhay. Sa number 3 naman po, sabi po dito, makinig sa magulang. Ang pakikinig po ba sa magulang para lang sa mga bata o para sa lahat? Sa tingin ko po para po sa lahat. No? Sa kabataan man po o sa mga nasa tamang edad na, dapat pa rin po tayo makinig sa ating mga magulang. Meron nga po tayong kasabihan, no? Sabi po ng matatanda, papunta pa lang po tayo, pabalik na po sila. Ano man pong pwede nating pagdaanan, nalampasan na po nila. Sabi nga po ni Haring Solomon sa Proverbs 19, chapter 19, verse 20, listen to advice and accept discipline. And at the end, you will be counted among the wise. Sabi po, matuto daw po tayong makinig at tumanggap po ng disiplina dahil dun po may karunungan po sa ating mga tinatanggap na advice, no, galing sa ating mga magulang, no. Mahalaga po na sa bawat pagdidesisyon natin sa buhay nanghihingi po tayo ng advice sa ating mga magulang. Mahalaga po na dapat alam natin ang mga magulang natin ang higit na nakakakilala po sa atin, no. Kung ano pong nakakabuti sa atin. No? Sa mga kabataan, mahalagang makinig lagi sa mga magulang dahil sila ang mas higit na, yun nga po, nakakaalam sa kung ano ang makakabuti at makakasama po para sa atin. Ganon din po sa mga nasa tamang edad na, mahalaga rin po na marinig po ng mga magulang natin yung mga plano po natin sa buhay. Kahit po tayo nasa tamang edad na, mahalaga na marinig po natin sa loobin, damdamin ng ating mga magulang para po na magabayan nila tayo at maging maayos po ang ating ginagawang pagpaplano sa buhay. Sa mundo po, inilagay po ng Diyos ating mga magulang. Ginawa po silang representative ng Diyos para po tayo ay alalayan. Itinakda ng Diyos na ang kabataan ay dapat makinig at igalang ang kanyang magulang at ang magulang naman ang gagabay sa kanyang anak. Yun lang po. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat at sa ating Panginoon. Ang ibabahagi ko po ngayon sa araw na to ay ang pang-apat sa 7 wika ng ating Panginoon. Makikita po yan sa Mateo 27 verse 46. Samahan niyo po akong basahin. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lima sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Yan po, no? Sabi sa Mateo verse 27 to 46. Sa mga oras na ito, siya ay napako na sa krus ng Kalbaryo. Sobrang sakit at hirap ang kanyang dinaranas. Sobrang hapdi ang nararamdaman niya sa oras na rin na ito. Mula doon sa mga sugat ng kanyang natamo. At sa oras na din ngayon, ramdam niya na wala na siyang pag-asa sa buhay. Kaya naman isinigaw niya ng malakas, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa tingin po natin, sa panahon natin, ngayon, kung ikukumpara po natin ang ating mga sarili or sitwasyon sa ating Panginoon, sa mga dinaranas niya ngayon, sa tingin po ba natin napakadali po bang magpuri sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok sa buhay?
Madali din po bang manalig sa panahon na tayo ay bigalig? At madali rin bang magpasalamat sa Diyos kung tayo ay bigo? Meron lang po akong dalawang puntos dito. Ang una po ay, bakit nga ba nasabi o nabanggit ng ating Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yan po, no? Kaya po nabanggit ni Jesus ang mga salitang ito sapagkat si Jesus ay naging isang tao. Pinatunayan po yan sa John 1, verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita ang kaluwalhatian, tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. So tulad din po nating mga tao, siya ay nakaranas, mabigo, masaktan, at nahirapan sa buhay. Nakaranas po siya ng tagutom at umiyak. Kaya niya nasabi na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At ang pangalawang puntos naman po, ay ang totoo ba na pinabayaan ng Diyos Ama ang Diyos Anak? So tingin niyo po ba? Kasi nahirapan ng Diyos, di ba? So sobrang sakit yung nararamdaman niya, sobrang hapdi na ng mga sugat at mga parusa sa kanya ng mga tao. Yes po, totoo na pinabayaan ng Diyos Ama ang Diyos Anak noong mga oras na yon. Sabi nga, bakit? Hindi naman makasalanan si Jesus. Bakit siya kailangan pabayaan ng Diyos Ama sa mga oras na ito? Bakit siya pinabayaan na mapako sa krus ng Kalbaryo? Sabi nga po sa 2 Corintians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa akin, siya ay tinuring makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. O diba, napakadakila po, no? Binigay po ng Diyos Ama ang Diyos Anak para tayo po mga tao ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Yun. At pinatunayan din po yan sa John 3:16, sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po, no? Ang sarap pakinggan po, no? Nais niya ipaalam sa atin na hindi dapat sisihin ang Panginoon sa tuwing tayo'y nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Bagkos nais niya ipaalam sa atin, merong Diyos na maunawain, may Diyos na mapagmahal, na pwede nating malapitan sa tuwing nahihirapan tayo sa buhay. O, di ba po? Napakadahila po talaga. Nais niya din pong ipaalam sa atin na mayroon pong pag-asa sapagkat ang Diyos ang kasagutan sa lahat ng katanungan ng ating buhay. Yun lamang po. God bless. Ating pong ulitin ng ating Panginoon sa oras na ito. Tulad po natin ang ulitin ito sa Kanya, sa sakripisyo niya para sa atin, para iligtan sa ating salamin.
Amen. Isa pong magandang araw sa ating mga kapatid na nakikinig sa kanilang tahanan. Ngayon po ay samahan niyo ako sa ikalimang wika ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa 1:19, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Yan. Ito po ay isang salita ng kahilingan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga doon sa salita niya, sabi niya, ipinahihiwatig na ikalimang wika ang ating pangangailangan, ng isang pangangailangan o kahilingan ng isang tao o ng ating Panginoon. Sabi nga, marinig ng mga sundalo, ang oras na yon na humihingi o nauuhaw ang ating Panginoon ay kumuha sila ng isang mahabang sanga at nilagyan nila ito ng esponga at nilagyan nila ng maasim na suka na may ado at idinili dito sa kanyang bibig. So, ganun po kabigat ang binigay nilang pagtugon sa kahilingan ng ating Panginoon ng oras na yun. Na kung tutuusin, sabi nga napakarami naman ang tubig ng panahon ngayon sa Israel dahil sabi nga mapagkawang gawa ang mga tao at marami silang baon na tubig. Sabi nga marahil ito ay isang kaganapan ng sa isang salmo o mula sa banal ng kasulatan, sabi po doon, sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason, suka at di tubig ang pinainom sa akin. Iyon po ay Salmo 69:21. Itong aking lalamunay, tuyong abo ang kapara, ang dila po'y dumilikit sa bubong ng aking ngalangala, sa alabong halos patay na, nang ako'y iwala. Ayon po yan sa Salmo 22:15. So, alam ni Jesus na lahat ng bagay na ito. Kaya nung naganap na nga ito, kaya kong sinabing nauuhaw ako. So, sa panahon po natin ngayon, sabi nga, ang tubig ay mahal. May metro na bawat patak, di ba? At marami din sa panahon nila, ng mga panahon na yun, ang marami din tubig. So, bakit kakaiba ito sa panahon nila? Kasi wala man ang tumugon sa kahilingan ng ating Panginoon. Sa oras na yun, na kailangan niya ng isang literal na tubig. So, magbibigay po ako ng 2 punto. Sabi nga, bakit nauuhaw si Jesus sa mga panahon na yun? Natural lang na mauhaw si Jesus sa mga oras na yun dahil mula nung siya ay nahuli o hinuli siya, dinakip at dinala kay Poncio Pilato, pinahirapan siya at sinagupit siya. Maraming pawis at dugo na po ang lumabas sa kanyang katawan. Bukod pa sa nagbuhat sa mabigat na krus at nilagay sa krus at pinato siya, napakarami na pong sugat ang kanyang naranasan sa kanyang katawan. Sabi nga, hindi na nga mabilang yun. Sabi nga, yun ay nabilang ng mga scholar daw yung mga panahon na yun. Kaya alam nila kung ilan talaga yung sugat na naranasan ng ating Panginoon bukod pa rin sa kuro ng tinik na inilagay sa kanyang ulo. So sa panahon na yun, kung normal kang tao, hindi mo kakayanin lahat ng naranasan ng ating Panginoon. Subalit siya nga ay ang ating Panginoon, tiniis niyang lahat yun upang sa ganon maligtas ang buong sanlibutan sa ating mga kasalanan. So nauuhaw siya, subalit hindi sa binigyan ng tubig na literal, kundi suka ang ibinigay sa kanya. Natural lang na humingi siya ng tubig ng mga panahon na yun. Subalit walang naglakas loob na siya abutan ng kahit na lang gapatak na tubig. Sabi nga, siya ang ating Panginoon, siya ang tubig ng buhay, di ba? So bakit siya nauuhaw? Ginawa niya ito lahat alang-alang sa ating mga kasalanan. Lahat ng tubig, sabi nga, pwede niyang ipababa sa mga oras na yun. Pwede niyang paulanin, pabaguhin, o di kaya mag-utos man lang siya ng isang anghel o isang ibon na magpapatak ng maliit na tubig sa kanyang labi upang matanggal ang kanyang kauhawan sa mga panahon na yun. Subalit, ang lahat na ito'y tiniis niya alang-alang sa pagmamahal niya sa atin. Ganun po niya tayong minahal. So bakit siya nauuhaw ng mga panahon ngayon? Hindi lamang sa literal na tubig. Nauuhaw siya sa presensya ng mga taong tinulungan niya sa mga panahon na yun. Pinagaling niya, binigyan niya ng kalakasan, binigyan niya ng tulong at habang ang mga taong tinulungan niya upang magkaroon ng pag-asa sa buhay ay hindi niya nakita sa mga panahon na siya ay naghihirap. So bakit ang katanungan ng ating Panginoon ng mga panahon na yun? Bakit ang uhaw niya hindi napatig ng mga taong minahal niya ng mga sandaling yun? So sa panahon natin ngayon, tayo rin po siguro ganun din ang itutugon natin sa Panginoon dahil hindi natin siya kilala ng mga panahon na yun. Kung tayo siguro nabubuhay nun, baka isa rin tayo sa mga nagpahirap sa Kanya, isa rin tayo sa nagbigay ng sama ng loob sa panahon na naghihirap ang ating Panginoon. So dapat ibigay natin, sabi nga, ang nararapat sa Panginoon mga panahon na yun. Subalit wala ni isa
ang tumingin sa ating Panginoon sa hirap na naranasan niya. Pangalawang puntos po, saan at kanino nauuhaw ang ating Panginoon. Yan. Sabi nga, ipinapakita sa walang ito ang pangangailangan at kailangan ni Jesus ang dapat nakatugunan sa kanyang pagkauhaw. Subalit iba ang ibinibigay na katugunan ng mga tao sa kanya. Isang mapait na katotohanan na sa panahon natin ngayon, ang katumbas ng ating pagtugon sa Panginoon ay isang maasim na suka at mapait na ardo. Sabi nga sa mananampalataya ngayon sa panahon natin, maraming sabi nga hindi tumutugon sa pangangailangan ng Panginoon na tunay na pinauuhawan ng ating Diyos. Sabi nga diba sa Mateo 6:53, unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang kalooban at ang lahat ng bagay ay kanyang idadagdag sa atong iba. Kahit walang tumutugon sa kahilingan ng Panginoon, bagkos pag tinawag ang isang manggagawa o isang mananampalataya, ay isang maasim ang sagot. Isang katumbas ng mapait na ardo ang itinutugon at hindi sumutubad sa kahilingan ng ating Panginoon. Nauuhaw ang Panginoon sa tunay nating pananampalataya, sa katotohanan ng ating pananampalataya. Sabi nga, ang buong pagmamahal ng ating Panginoon ay hindi siya nagtira kahit 1% doon siya nabubuhay po. 100% binigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo sa ikaliligtas ng buong sanlibutan. Subalit tayo, tuwing tayo tatawagin ng ating Panginoon, tuwing may kahilingan siya, isang mapait at maasim ang sagot ng bawat isa sa atin. Hindi natin binibigay yung kahilingan ng ating Panginoon. Sabi niya, siyempre yung kahilingan na ako'y nauuhaw. Subalit hindi natin ito na ibibigay na maayos sa ating Panginoon dahil marami tayong alibay. Lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Maraming, sabi nga, mga busy sa lahat ng bagay. Sabi nga, pag tinitignan mo yung kalsada, punong-puno ng tao, punong-puno ng mga sasakyan. Sabi nga, traffic. Wala na silang panahon, sabi nga, na pumunta sa church. Kahit ang church hindi naman traffic. Pero pagdating ng pananambahan, zero ang ating pananambahan sa Panginoon. Sabi nga, walang nakakarating sa nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa panahon natin ngayon, sabi nga, kung ikukumpara tayo sa panahon ng ating Panginoon, wala tayong pinagkaiba sa pagtugon sa ating Panginoon sa kanyang pagkauhaw sa tunay na pananampalataya. So yun lamang po, maraming salamat. Isang maganda at mapagpalang araw nga po sa ating lahat. Yan, tayo naman po ay dadako na sa ika-6 na wika ng ating Panginoong Jesus. Yan po ay makikita at mababasa po natin sa Aklat ng 1:19-30. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. At iniyok-hayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, yung mga oras na po ito, ayan, si Jesus Christ ay ilang oras na nga po nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. At dala-dala niya o nakasakbit sa kanyang balikat ang lahat ng bigat ng kasalanan ng sangkatauhan. Ayan, so sa oras po na ito, ayan, meron lamang po akong 2 puntos o 2 katanungan na ating pong bibigyan ng kasagutan. So yung unang puntos po o yung unang katanungan ay ano nga po ba ang kahulugan ng tetelestai? So sinasabi po na ang tetelestai ay nagpapahayag ng pagtatagumpay. So sa panahon ng ating Panginoong Jesus, ayan, yung salitang tetelestai, ginagamit po siya ng mga tao sa iba't ibang paraan. So unang halimbawa po sa larangan ng sining. Ayan, so pagkatapos na maipinta ng pintor ang kanyang obra maestra, ay kanyang sasabihin, tetelestai. Na ang ibig pong sabihin, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpipinta, ay natapos na niya ang kanyang obra. Ikalawang halimbawa naman po sa isang templo. Ayan, pagkatapos po masuri ng saserdote, ang isang hayop na ihahain sa pagsamba bilang handog. Sasabihin niya ay tetelestai, na ang kahulugan po ay natapos na niya ang kanyang pagsusuri at nasumpungang walang kapintasan at tunay na karapat-dapat
yung hayop na kanilang iahandog o iaalay. Ikatlong halimbawa naman po sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Ang salitang tetelestai ay ginagamit din po ng mga alipin o katulong. Pagkatapos ng maghapong paggawa sa mga ipinag-uutos sa kanila, ipaalam nila ito sa kanilang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabi ng tetelestai na ang ibig sabihin ay naganap na o natapos na nila lahat ng tungkulin na iniata sa kanila. Isa pa pong halimbawa sa larangan ko ng pangangalakal. So, ang terminong tetelestai ay malimit din gamitin. So, kapag ang may pagkakautang ay abot na ang kanyang bayad sa kanyang pinagkakautangan, kanyang sasabihin ay tetelestai. At gayon din po, sa mga tumanggap ng bayad, ay kanyang sasabihin din ang salitang tetelestai na nangangahulugan na bayad na ang lahat ng pagkakautang. Pero, para sa atin po, ano nga po ba yung tamang term na pwede nating ma-relate dun sa ginawang pagsasakripisyo ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo? Ayan, so sabi po, ang pinakamalalim daw po at pinakaangkop na kahulugan ng ginawa ni Jesus sa krus ay ang terminong pangmilitar. So, si Jesus Christ ay inihalin tulad sa isang punong general ng sandatahang lakas na buong puso at may buong pagmamalaking kumakaway sa mga tao at buong puso at pagmamalaking isinisigaw ang salitang tetelestai na ang ibig sabihin po na pagkatapos ng mahaba at madugong digmaan, ayan, kanya pong natalo ang mga kalaban at siya po ay nagtagumpay. Ayan, so ang salita nga pong tetelestai ay sigaw ng pagtatagumpay. So ang kamandag at bangis ng kasalanan na umalipin sa sanlibutan ay ginapi ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating kasalanan. Ikalawang puntos naman po, o ang ikalawang katanungan na ating bibigyan ng kasagutan ay, ano nga po ba ang naganap na o napagtagumpayan ni Jesus Christ? And so sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga katagang naganap na, ay inihayag ni Jesus na naganap na niya or napagtagumpayan niya na ang kanyang tungkulin or ang kanyang misyon ng pagliligtas dito sa mundong ibabaw. So yon, ito rin po ay nagpapahayag din na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, ayan, tinubos na nga po ang sangkatauhan mula sa kasalanan. So pinalaya na ang mga tao mula sa pagkakalipin na dulot ng kasalanan sa pamamagitan ng paghahain ni Kristo. So hindi na po bihag ng kasalanan ang mga tao. Bagkus, binigyan pa po ng kalayaan ng ating Panginoon yung mga tao na mamuhay bilang mga inangking anak ng Diyos. So, ang lahat po ng ito ay naganap na sa pamamagitan ni Kristo. So, sa pamamagitan din po ng pagsigaw ng mga katagang naganap na, inihahayag din ni Kristo sa pamamagitan noon kung gaano kadakila nga po yung pag-ibig ng Panginoon sa kanyang mga anak. Sapagkat sa pamamagitan nga po ni Jesus Christ, ayan na pumanaog sa lupa at nagkatawang tao upang yun nga po, maligtas yung mga tao mula sa kasalanan. So ibinigay ng Panginoon ang kanyang buong sarili upang magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan ng tao. So ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito sapagkat sa kanyang dakilang pag-ibig. So kung iisipin po natin, kung babalikan po natin yung mga oras na to na sa ginawang pagsasakripisyo ng ating Panginoon, lubos po natin may isip na
parang sobrang napakapalad po nating mga tao. So mapalad tayo sapagkat meron tayong Diyos na lubos na nagmamahal. So napakapalad po natin sapagkat meron tayong Diyos na puspos ng awa at habag sa atin. So mapalad din po tayo sapagkat sa kabila ng ating mga kasalanan, pinili tayong iligtas ng ating Panginoon. So mapalad tayo sapagkat meron tayong tagapagligtas na si Kristo Jesus na nag-alay ng kanyang sarili para sa ating lahat. So mapalad tayo sapagkat nagkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ni Jesus. So yun lamang po, purihin po ang salita ng ating Panginoon. Ay sa mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. At dadako na po tayo sa panghuling wika ng ating Panginoon Kristo, yung pitong huling wika na kanyang binanggit sa cross ng Kalbaryo. At samahan niyo po ako sa aklat po ng Lucas, chapter 23, verse 46. At ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, lalagot ang kanyang hininga. Tayo muna ay manalangin. O dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat kami. Pulit nagpapasalamat sa iyo. Sa araw nito, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay binigyan mo kayo ng pagkakataon ng pangalalahanin ang iyong pitong huling wika na iyong binanggit habang ikaw ay nakabayupay sa cross ng Kalbaryo. Na may pagpalain niyo po, Panginoon, ang masalita na aming binahagi. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang lahat ng makikinig dito. At naway magkaroon kami ng tamang pangunawa, Panginoon, at pagkaintindi sa iyong mga sinabi, Panginoon. Pagpalain ang bawat isa sa amin, itong sabot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ito ay isang panalangin ng pagsuko o pagtatalaga. Marami ang nagsasabi na si Kristo daw po ay tao lamang, kaya ipinagkakatiwala niya ang kanyang espiritu sa Diyos Ama. Mayroon naman mga nagsasabi na mas mataas ang Diyos Ama kaysa sa ating Panginoon Kristo, kaya ipinagkakatiwala pa rin ng ating Panginoon Kristo ang kanyang espiritu sa ating Ama. So iba't ibang pananaw ng iba't ibang mga tao at iba't ibang mga relihiyon. Subalit, ang sabi po ng salita ng Diyos na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao lamang po. Mababasa po natin sa aklat po ng 1:18 verse 36. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglaban sa harap ko ng aking mga tauhan upang hindi ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit, hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian. So, malinaw po sinasabi ng ating Panginoon Kristo na siya ay isang hari. Subalit ang kanyang kaharian ay hindi po sa sanlibutan ito. So, ibig sabihin, mayroon po siyang pinanggalingan, mayroon po siya talagang kaharian na hindi dito sa mundo nito. So, saan po ba ito? Sabi po sa aklat po ng Hebreo 10 verse 5, sinasabi po rito, kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit ang isang katawan ang sa akin inahanda mo. So, sinasabi po rito mga kapatid po sa aklat po ng Hebreo na si Kristo ay hindi taga-sanlibutan. Kaya nga po siya pumasok sa sanlibutan. At ipinaghanda po siya ng isang katawan. Amen? So, ibig sabihin, hindi po talaga tao si Kristo, kundi isang another na person na nagkatawang tao. Kaya nga po, ipinaghanda po siya ng isang katawan. Amen po? So, malinaw po mga kapatid na pinapahayag po ng salita ng Diyos na si Kristo ay isang Diyos. At sinasabi rin po sa aklat po ng Pilipos 2, sa 1:8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpipilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kung saan niya binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. So malinaw po yung sinasabi rito mga kapatid po sa aklat po ng Pilipos na si Kristo talaga ay Diyos at kapantay ng Diyos, kapantay ng Ama. Subalit, hindi niya pinagpilitan manatili kapantay ng Diyos.
Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at siya ay namuhay o ipinanganak bilang tao at namuhay po sa piling natin. At bilang tao, ipinapakita po ng ating Panginoong Jesucristo yung pagpapakumbaba, pagpapasakop sa Diyos. So, isang halimbawa po na dapat po natin tularan na bilang mga tao, una sa katawang tao, ang ating Jesucristo, sabi nga ay dapat tayong maging masunurin at walang ibang pwede pagkatiwalaan ng lahat ng anumang mayroon tayo, maging ang pinakamalagang bahagi ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating kaluluwa at espiritu, kundi ang ating Diyos lamang po. Sabi po sa aklat po ng Lucas 2 verse 49, sumagot si Jesus, bakit ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mangalagi sa bahay ng aking ama? So ito pong sitwasyon nito, mga kapatid po, ay nung si Kristo po ay bata pa, na sinama po siya ng kanyang mga magulang po sa Jerusalem, at nung pauwi na po sila ay hinahanap po dahil wala po si Jesus Christ. So nang nahanap po nila ay nandun po si Jesus sa templo po. So ipinapakita po mga kapatid na kahit nung si Kristo ay bata pa mula sa simula, sabi nga hanggang sa huli ng kanyang buhay dito sa lupa bilang tao, ipinapakita po ni Jesus ang kanyang pagiging masunurin sa Ama. Tanda ng kanyang pagpapasako at pagsuko ng kanyang sarili sa Diyos. Bilang mga tagasunod ng ating Kristo, sundan natin ang kanyang halimbawa na dapat lubos tayong magpasakop sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lalong-lalo na po yun, ang ating kaluluwa at ang ating espiritu. Kung hindi pa po tayo mananampalataya, ito na po yung tamang pagkakataon na marinig mo ang mensahe nito na ipagkatiwala mo kay Jesus ang iyong buhay, lalong-lalo na ang iyong kaluluwa at espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinasabi po sa aklat po na magawa, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. So sinasabi po sa aklat po na magawa, mga kapatid, na pag tayo po daw ay sumampalataya ng Diyos puso sa ating mga buhay, sa ating Jesucristo, ay maliligtas po tayo. At hindi lang po ito, maaaring maging ang ating buong sambayanan po ay maligtas at magkaroon ng kaligtasan. Bakit po kay Jesus? So sinasabi po sa aklat ng mga Gawa 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Mga kapatid, kahit gaano po tayo kabait, kahit gaano po tayo karelihiyoso, sinusunod lahat po natin ang sistema ng simbahang ating kinakainuban. Kung wala po tayong personal na relasyon sa Diyos, kung hindi po natin isusuko ang ating buhay sa ating Panginoong Kristo, mapapahamak pa rin po tayo. Walang ibang paraan o ibang daan, tanging si Jesus lamang po. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So ibig sabihin po mga kapatid, wala pong ibang daan na maaaring nating daanan upang makapunta po tayo sa ating Ama. Lalo-lalo na po yung sinasabi pong kaligtasan. Ang sabi po ni Dr. A.W. Tozer, si Kristo ay hindi isa sa maraming paraan upang lapitan ang Diyos, ni hindi ang pinakamahusay na paraan. So malina po mga kapatid po yung sinasabi nito, si Kristo ay hindi isa sa maraming paraan, ni pinakamahusay na paraan. Siya ang nag-iisang paraan. Amen? So siya lamang po, walang iba na pong paraan upang tayo po ay makapunta sa Diyos. O upang magkaroon po o matamo po natin ang kaligtasan. Nag-iisa lamang po si Jesus Christ na paraan upang magkaroon po tayo ng kaligtasan. Amen? Mga kapatid, kung kayo po ay nakikinig o nakakapanood ng programang ito, sa hapong ito, hininanais po namin o hinanais ko po kung ikaw mo ay hinihipo ng ating Panginoon sa hapong ito na gusto mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, kung nagnanais ka po na magkaroon ng kaligtasan at personal na relasyon sa Diyos, ay hinihiling ko po na samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin ng pagtanggap.
O Panginoong Diyos, maraming salamat po na sa hapong ito ay binuksan niyo ang aming kaispan upang maunawaan at maintindihan namin ang iyong sakripisyo sa cross ng Kalbaryo. Na sinasabi mo, Panginoon, sa aklat ng John 3:16, na gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat sa iyong sakripisyo, Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. At ako bilang personal, Panginoon, na nalalaman ko sa aking sarili na ako'y makasalanan. Marami akong mga pagkukulang, Panginoon, sa iyo. Lord, humingi po ako sa inyo ng kapatawaran. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Inaangkin ko sa aking sarili, Panginoon, na ako'y makasalanan at hiningin ko sa iyo ng tawad ang lahat ng ito. At Lord, mula sa oras na ito, Panginoon, ay tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sinasampalatayanan ko, Panginoong Hesus, na ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo ay ginawa mo ito, Panginoon, para sa akin, upang ako ay magtamo ng kaligtasan at hindi ako mapahamak. Ang aking kaluluwa at ang aking espiritu ay hindi mapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Panginoon, mula sa oras na ito, ay tinatanggap kita bilang tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang siyang maghari, ikaw na po ang maging Panginoon at tagapagligtas ko sa buhay na ito. Maraming salamat po, Panginoon, at tulungan niyo po ako na masundan ko, Panginoon, magkaroon ako ng kalakasan, Ama, na masundan ko ang iyong kalooban. Ito ang salat dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dumako sa ating pangwakas na panalangin at sa benediction. O Panginoong Hesus, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Na kung sa Panginoon, ay binigyan mo kami ng kalinawagan sa aming isipan. Salamat din, Panginoon, sa iyong 7 huling wika, Panginoon, na naway hindi lamang namin ito narinig, kundi magdulot ito, Panginoon, ng kalakasan sa aming pananampalataya. Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, kami po'y lumalapit sa iyo. At sa lahat, Panginoon, ng mga nakakarinig at nanonood ng programa ito, dalangin ko, Diyos, na ikaw patuloy na kumilos at humipo sa kailang buhay. Pagpalain niyo po sila sa pamamagitan na iyong masalita na aming napakinggan. Pagpalain niyo po ang kailang buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang kabuhayan o pinagkakakitaan. Panginoon, kung sino man ang may mga karamdaman sa mga oras nito, dalangin namin, O Diyos, ang iyong kagalingan ay padampin niyo po sa kanila sapagkat sinabi mo, O Diyos, na sa pamamagitan ng iyong mga lapi at sugat, kami nagsigaling at inaangkin namin ito. Sa lahat ng may pangailangan, Panginoon, pinasyaran material, Lord, ikaw ang nagsabi rin sa amin, Panginoon, na ikaw ang aming Jehovah Jireh, ang aming provider. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na ikaw rin ang magkakaloob sa lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, sa mga oras nito, Lord God, pagpalain yung bawat isa sa amin, Panginoon, na nagbahagi ng iyong salita. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang bawat nakikinig. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kailang sambayanan at patuloy na iligtas. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kailang trabaho, ang pinagkakitaan, at ibuhos mo yung masagalang pagpapala, sukat walang kalagyan. By faith, we receive it in Jesus' name. Sumain niyo ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapala ng Panginoon Kristo, at ang pakikipag-isa sa banal na Espiritu Santo. God bless you all. Amen.